Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nagwala na. Nako po, PBBM kinontra, engineer kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin i-play ang video ito, no, bago natin bigyan ng reaction to mga kaubayan na ito, gusto ko lang pong i-share, no, kasi po yung engineer mga kaubayan na kung saan siya po ang unang nagplano ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na weak daw yung design. Abay, nagsalita na mga kaubayan at kinontra si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga pinagsasasabi mga karabin natin, no? Yung kanyang yung kanyang inspection, kung baga yung pagtuturo niya, lahat, everything doon mga kaubayan. Ito, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon itong video ito mga kaubayan. Ang ending nito, ang kapunot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Who is responsible is basically who made the design, because their design was poor. Sorry, pero mahirap ko siyang kontrahin, pero hindi siya bridge expert. This is supposed to be a suspension bridge. So yun mga kaubayan, mahirap lang kontrahin kasi presidente, no? Pero sabi po ng engineer mga kaubayan, nako, hindi po siya expert, 'di ba? Yung mga expert nga gumagawa pa ng mga forensic examination, 'di ba? Pero dito, grabe, isang tinginan lang ni President Bongbong Marcos Jr. Alam niya na na weak yung design ng bridge na ito. So, yan, parang minamatala niya lang, no? So, yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang paghahatol, alright? Or yung kanyang tawag dyan, dito na sa dila. Well, anyway, eto, pakinggan natin. Sabi, ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. Tide arch yung tawag dyan sa tulay na yan. Hindi suspension bridge mga kaubayan, no? Yan suspension bridge, hindi yan. Cable stayed bridge. Cable stayed bridge actually yung dinidescribe nila presidente. Pero ang tawag niya suspension bridge. Hindi nila kabisado yung bridge. Engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Dapat to imbestigahan. Hindi dapat nagbibigay ng mga statement hanggat walang kompletong forensic engineering investigation. Correct. No, palakpakan po natin si engineer mga kaubayan. Sa bagay, trabaho niya naman yun no? Hindi ka dapat magbibigay muna ng anumang conclusion mga kaubayan, di ba? About dyan sa bridge na yan, because you are not a bridge expert or engineer, di ba? Kung for example nga, dun sa sa crime scene, di ba? Ini-examine muna yan ng maigi kung ano talaga, no, pinag-aaralan kung ano ba talaga ang punot dulo mga kaubayan. No, hindi sa isang tingin mo lang, wow. The design is weak. Design ang problema. Hindi po ganoon mga kaubayan. You have to examine first before you give your conclusion, no? Mas matindi pa pala ito sa sa mga expert mga kababayan, no? Kasi isang tinginan lang talagang alam na agad kung ano ang naging sanhi, anong naging problema, no? Ng pagbagsak na ito, mga kaubayan, no? Tapos pag nakompleto na yung investigation, saka magpalabas ng kung ano yung resulta nung investigation. Ako yung original designer nung tulay nung 2012, pero ang
So yan mga kabayan, original designer ng tulay noong 2012. Ito, supalpal po ito doon kay PCO officer, no? Presidential Communication Officer Attorney Claire Castro, na gusto niyang Duterte na naman ang managot mga kababayan. Hoy, for your information, no? Ito, buhay pa yung gumawa ng plano, ha? At 2012 pa ito mga kababayan. 2012 mga kababayan. Ibig sabihin panahon pa po ito ni Pinoy. Tapos isisisi nyo sa Duterte. Aba, talaga naman Attorney Claire Castro, sana mapanood mo po itong statement ni engineer, no mga kababayan. Ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. So, ibig sabihin, biglang na luma yung design ko. Hindi na siya pwede. Nung mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung 8 arco na span out of 12 na total. So kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay naka-design na sa 2015. So kung itutuloy nila yon, yung natitirang 4 na arco, saka lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun. 1 kilometro mahigit yung tulay, yung ilog, Cagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na re-stress na tulay. So yan mga kababayan, wag na po natin tapusin yung video, no. Ang importante po na inasabi na po ni engineer yung kanyang dapat sabihin, na hindi po dapat agad-agad na magbibigay ng statement without any further investigation, no. Kasi mahirap naman kung titingnan mo lang tapos magbibigay ka agad ng conclusion, no. Kailangan po dyan ng masusing pag-aaral. Baka mamaya mali ka na naman, di ba? Baka pag ayusin yan, yung design lang yung ginawa, kahit hindi maganda yung pagkaka-construct, no? Kahit mga hangin yung nasa loob, di ba? Kasi sabi mo, design lang naman pala ang problema dito eh. O sige, baguhin natin yung design, pero yung construction, no? Sabi nga sa post ni Ma'am Sas, no? Sabi po Mr. President, ang hindi po problema ang design flow, no? I mean, yung design ng bridge na yan. Ang problema dyan kaya gumuho yan ay ang korupsyon. Totoo. Diba? Corruption po ang dahilan kaya gumuho yan. Not the design, no? Kasi kahit ano namang design yan, pag pulido po ang pagkakagawa, no? Matibay yan. Pero kapag kahit anong tibay ng design na yan, no? Kapag hinaluan nyo ng korupsyon at yun nga ang nangyayari, walang mangyayari dyan mga kababayan. Ha? Babagsak at babagsak talaga yan kahit anong gawin mo. Right? So ito pa mga kababayan, ako tuwang-tuwa na naman po ang administrasyon sa balitang ito mga karibin natin, sapagkat ang World Bank, eto, isumin ko lang para makita nyo rin ha. Yan o. World Bank OXA. Okay daw ang World Bank. Ha? $950 million loan for transport health project. Yan, may health project na naman po dito mga karbi natin. Ito po ang balita sa Philippine Star. The World Bank has approved loans amounting to around $950 million, no? To support transport and health project in the Philippines. Nako naman. Ito na lang bang magiging project ng ating gobyerno ngayon? Ang mangutang ng mangutang, nako po. Ay, syempre, hindi yan ng gobyerno. Tayo pa kaya, mga mukhang pera dito di ba? Pag perang pinag-uusapan mga kaban, mabilis pa sa alas 4. Sige nga. Aprobado na nga $950 million. Sino pang magbabayad nito? Tayong mga taong bayan at nagbabayad ng mga taxes. Ang magbabayad nito, ha?
O saan na lang mapupunta daw? Saan daw mapupunta? Sa transportation. Ibig sabihin, dyan sa mga kalsada na naman, repair na naman ito. Nako po. Or baka may gagawin sila. Something new, no? Pero sa health, nako. Paano maging health project yung subsidy nga sa PhilHealth hindi nyo na binigyan. Tapos mangungutang kayo para sa health din. Wag po ninyong lukuhin ang taong bayan. No? Kung mangungutang lang din naman kayo, wag nyo nang gamitin yung health bilang project. Kasi mismong sa PhilHealth, mga kababayan, hindi nyo na po binigyan ng subsidiya. Di ba? Kasi sabi nyo nga, excess na. Marami ng pera ang PhilHealth pero naghihirap yung mga members. Diba? At na-question na nga kayo dyan sa Supreme Court. Diba? Ay, sa totoo lang ha. Sana, eto na kasi, aprobado na ito eh. Wala na tayong magagawa, mga kababayan. Magdasal na lang po tayo. Na sana itong 950 million ay magamit sa tamang pagkakagamitan, mga kababayan. Okay? Nako, eto, nambudol na naman ang ating President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa Bicol. Tingnan nyo po ang balitang ito mula po sa News 5, mga kababayan. Yan baha, di ba? Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., pinag-utos niya or President Marcos pinag-utos ang mas maayos na flood control project or flood control sa Bicol region. Nako. Project na naman to, mga kababayan. Bilyones adi na naman po itong flood control project dito sa Bicol. So, ano ba? Naniniwala pa rin ba kayo? 3 years na po, mga kababayan. Kung ngayon nyo sisimulan yung flood control projects ninyo dyan sa Bicol, posible pa bang matapos yan sa termino ninyo? Dapat kasi nung una pa lang, di ba? May mga, budol na naman po ito, mga kababayan. Ang hirap po, no? Panahon po ng kampanya ngayon, pero yung ginagamit nila mga strategy, yun pang mga masasamang nangyari sa Pilipinas. Kung ako lang naman, baby, ikaw rin nakakaisip ka, di ba? For example, ikaw, siguro ko hindi mo gagawing maglabas ng statement na katulad nito. Bakit? Negative. Negative po yung effect nito sa taong bayan sapagkat nakita na po, napatunayan na po ng taong bayan na hindi totoo yung 5,500 flood control projects, mga kababayan, na umaabot ng mahigit 1 bilyon ang gastos bawat araw. Aba, malaki yan yung sa atin niya, kumita lang tayo ng 500 a day, okay na yun diba? Or gumastos lang tayo ng 1,000 a day, masakit na sa kaloob-looban natin. Pero eto, almost 1.1 billion, no? Something like that. Basta lampas po ng 1 bilyon ang ginagastos ng gobyerno para lang sa mga flood control projects na ito. Okay? So mga kawan, ano po ang inyong reaction dyan? Nako, talagang marami na naman po ang iinit ang mga taingan nito. At iinit ang mga ulo. Yan, mga karabin natin. Ito na. Simulan na po natin ang video ito. About naman po ito kay Congressman or Representative Busita. Na kung saan talagang ito na lang, panoorin po natin. Uminit din ng ulo nito, mga kaubayan, sa kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso. Ito na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso, ang Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio, mga pumirmang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte, tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ni First Rider Party List Representative na si Congressman Colonel Bonifacio Busita matapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan.
para lang ma-impeach ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos ang pananahimik tungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lamang, kapalit ng milyong-milyong pera ng bayan para sa perma laban kay Vice President Inday Sara Duterte. First Rider Party List Representative na si Congressman Colonel Bonifacio Busita, binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ng mga pumirmang mambabatas sa Kongreso. Tahasang nanindigan na may prinsipyo at hindi bayad, matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nilinaw ni First Rider Party List Representative at Senatorial Aspirant Bonifacio Busita kung bakit hindi niya pinirmahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Banat pa ni Senatorial Aspirant Busita and I quote, "Nererespeto ko yung mga kasama kong congressman, but for me, pag nabasa ko yan, hindi ako pipirma kasi objective ako eh. Sasabihin na nating ma-impeach nga halimbawa, ano ang magiging benepisyo noon sa taong bayan? Dapat mas tignan natin yung mas malalim na problema kaysa po nagkakaroon lang ng hati-hati, lalong gumugulo." Ayan mga kaubayan, isa po sa hindi pumirma itong si Representative Busita, mga kaubayan. Maging si Congressman Richard Gomez, hindi rin po pumirma dyan mga kaubayan. So ibig sabihin nito, hindi naman lahat ng mga nasa Kongreso, no, ay mga bayaran. Diba? Yung may ilan pa na mayroon din prinsipyo, no, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga karabin natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sa walaan